Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is February 7, 2024. Ngayong araw is pagpapatuloy natin yung nasimulan nating series nitong mga nagdaang araw na Promises of God's Provision. Yung pangako ng Panginoon na ibibigay sa atin yung mga ating mga pangangailangan. Kumbaga yung luho. Yung luho na magagamit natin sa in a good way, or yung mga blessing na natatanggap natin dahil sa mga ginagawa natin na kasipagan, sa mga tama na gawain na ginagawa natin. Kaya binibigyan tayo ng gantimpala ni God kaya ng promise niya. So ngayong araw is ang tatalakayin nating Bible verse is Psalm chapter 37 verse 25. Ano ba yung nakasulat dito? I have been young and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Sa Tagalog, mula pagkabata, ngayoy tumanda na. Sa tanang buhay ko, walang nabalita sa taong tapat. Ang Diyos na nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. So, para lumawak yung ating talakayan, tayo ngayon ay lumako sa ating teaching. Ang una sa ating teaching is God's provide for the righteous, or naglalaan yung Diyos ng mga blessing or mga gantimpala para sa mga taong matuwid or yung mga righteous. So, kung ikaw man yung tao na talagang ginagawa lagi yung mga makamundong gawain, gumagawa ng mga mali, na huwag na tayong umasa na kasali tayo dito sa pagbibigyan ng Diyos na yung pinoprovidean niya. Kasi ito lang, para lang ito sa mga tao na righteous or yung mga karapat dapat na mapaggantimpalaan ng kanyang provision. Sa pangalawa, God gives generational blessing. Yun, nagbibigay yung Diyos ng pagpapala pamamagitan ng by generation. Kumbaga, kung ikaw yung tao na sumasamba sa Diyos ngayon, yung taong pinagpapala ng Diyos, ipasa mo to sa generation mo para, kumbaga, by generation ko yung kailangan ng Diyos or gagantipalaan ng Diyos. Kaya dapat i-share natin yung mga relationship natin kay God sa ating mga families, mga kaibigan, at sa ibang tao. Sa pangatlo, generosity can be our long-lasting legacy. Yun, yung pagiging bukas palad pala is maaring maging pangmatagalang pamana or yung pamana ni God. Like na yung mga by generation na kailangan sa panahon natin yun, masikapin natin na lumago yung Christianity na para sa next generation natin mas lumago. Kumbaga, paangatin natin to ng paangatin. Sa ating application, ang una is follow God and trust God's provision. Yun, sundin natin yung Diyos sa lahat ng mga utos niya. Sa mga, mayroon yung utos ng Diyos. Sa mga salita niya, ano ba yung mga nasulat sa Bible, sundin natin to. Gawin natin lagi yung tama. Tapos, kailangan magtitiwala tayo dun sa provision ng Diyos. Kasi kung hindi ka magtitiwala dun, hindi ka karapat dapat na bigyan nito. Sa pangalawa, experience generational blessing. Yun, kailangan maranasan natin yung generational blessing or yung mga pagpapala para do sa susunod na generation or by generation, na kailangan yung ma-impluwensya natin yung mga ibang tao na nandito sa atin para next na mapasa rin sa iba yan. At sa last, influence the next generation by being generous. Ayun, di ba? Sabi ko na kailangan influensya natin yung generation natin na kumbaga simula ngayon magpasa to ng mapasa susunod na henerasyon para mas makilala pa natin na lumago yung pagiging Christianity natin. Yun, kailangan gawin natin to ng ipasa natin to, influensya natin sa pamamagitan ng pagiging pagbigay. So, sa ating discussion, why should we both follow God and trust Him for provision? So, yun sa ating kasagutan. Please comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng ating mga word of God or yung ating kasagutan sa ibang tao na makakabasa. Sa ating prayer, Father, thank you for faithfully providing for your children. It is my desire to follow you.
not for your blessing, but because it pleased you. Lord, help us experience your generational blessing. I want to influence the next generation by being generous. Help me live and godly life. In Jesus' name, Amen. So, natapos na tayo sa ating talakayan ngayong Bible verse natin. And naway may natutunan tayo sa ating panonood and naway mas lumawak or magtiwala tayo ng lubos sa ating Panginoon at ipasa natin sa relasyon. At ayun lang po, maraming salamat. God bless to all.